Magandang araw mga kaibigan, this is Kuya Dudes. Welcome back to my channel, Magsasaka yung Tatay Ko. So ngayon mga kaibigan, ito yung pinakita ko sa inyo dati na video tungkol po sa pagtatanim ng ampalaya. So itong ampalaya natin nasa 35 days old na po ito. 35 days old na po ito at makikita nyo mga kaibigan, sa 35 days old nagkapagbigay na po siya ng malusog na bunga. So yan. Ito'y palatandaan mga kaibigan na healthy po yung mga ampalaya natin, yung tanim natin na ampalaya. At sa video na ito, share ko sa inyo kung ano yung mga usually na ginagawa namin mga kaibigan para tumubo ng ganito mga kaibigan. No? So makikita nyo, 35 days old na po yan at lumampas na po siya sa pinakataas na kanyang trellis na ginawa natin. So yan mga kaibigan. No? So makikita nyo dito sa isang stem, almost 4 na bunga yung binigay niya. Sa isang puno lang to mga kaibigan na halos 4 na bunga yung binigay niya. So isa sa ilalim, 2, 3 at saka dito sa taas meron ng mga namumulaklak. So ibig sabihin nito mga kaibigan, kung makikita natin to na 4 na bunga, itong ampalaya na ito ay ang bawat kilo po mga kaibigan, sa bawat kilo nasa 4 po na bunga yung kailangan. 1 kilo na po yan. Kibali, itong 4 na ito ay 1 kilo worth 1 kilo na po yan mga kaibigan. So whereas kung magtatanim ka ng 100 na ampalaya, na puno ng ampalaya, sigurado ka na dyan mga kaibigan sa umpisa pa lang ng pagbigay ng bunga, sigurado ka nang mayroon kang 100 kilos na ma-harvest. So umabot tayo ng 4 na buwan, 3 hanggang 4 na buwan mga kaibigan na mag-harvest po tayo kung maalagaan natin ng mabuti itong mga tanim na ampalaya natin. So dito mga kaibigan, i-share ko sa inyo kung paano nga ba namin inaalagaan itong ampalaya natin. So yan mga okay, so makikita nyo marami na. So dito sa baba, nandyan na mga kaibigan. Yan, yan pa. Yan. Kita nyo na inalagaan natin to mga kaibigan. Ito po yung ginagawa natin. So, nung before natin ito tinatanim, ay sinusok muna natin ito ng 12 hours. So, yung seed mga kaibigan, isusok nyo sa water buong gabi. Buong gabi. So, kung magsok ka ng alas 7, so kinabukasan morning muna itatanim yung yung seed para mas madali siyang tumubo mga kaibigan. So pag tanim natin, nasa 2 to 3 days lang tubo na talaga siya. Madali siya mag-germinate. So halos 100% po yung germination niya pag isok natin sa tubig ang mga buto, yung mga seed mga kaibigan. So tapos after 10 days, so binigyan natin siya ng urea na fertilizer. So ang ginagawa natin sa urea mga kaibigan, isang lata ng urea, isang lata ng sardinas at minimix natin sa isang balde na worth it 16 liters na tubig. So yan po yung ginagamit natin mga kaibigan. 2 beses po yan, 2 weeks po yan. So after 2 weeks, so 14 days, so after 2 weeks mga kaibigan, gumamit na po tayo ng 14-14, yung complete fertilizer. Isang lata din na complete fertilizer at half na lata ng urea. Yan po yung minimix natin at nilagay natin dyan sa puno mga kaibigan. Yung water din. So take note ha na hindi po pwede na tamaan talaga ng pinakamalaking bahagi ng tubig itong puno na ito mga kaibigan dahil mamamatay po ito dahil mainit po yung mga fertilizer na yan. So dito lang ilalagay mo ang tubig kasi mga kaibigan yung root niya papunta naman dito. So kung tingnan mo umabot na po dito yung root niya. So makita nyo itong mga white. So root na po yan. So hindi na kailangan na idikit mo pa sa puno itong application ng fertilizer. So kahit dito mga kaibigan talagang madidrip pa rin niya yung mga fertilizer na nilagay mo. So after 3 to 4 weeks, 1 month mga kaibigan, so ngayon hindi na tayo gumagamit ng urea. Ang ginagamit natin ay ang 14-14 na lang na fertilizer. So 14-14 na fertilizer at nilagyan natin ng potassium. So isang lata ng sardinas yung 14-14 na fertilizer at isang lata na sardinas itong kulay red na potassium na fertilizer. Yan lang yung inalaga natin mga kaibigan at ganito na kataba itong mga pananim natin na ampalaya.
So subaybayan yung mga kaibigan dahil iba-vlog ko pa rin ito kung magkano yung na-harvest natin. So nasa 250 po ito kapuno at iba-vlog natin, i-share ko sa inyo kung magkano yung harvest natin. So expected mga kaibigan, una at saka pangalawang harvest ay maliit lang dahil hindi pa nakapag-generate ng bunga lahat ng puno na ito. Pero pagkaraan ng 3, 4, 5 harvest mula sa unang harvest mga kaibigan, so diyan makikita yung pinaka-boss na pinakamaraming pinakamaraming harvest at i-share ko sa inyo kung ilang kilo yung na-harvest natin sa 250 na puno na ampalaya. So yan lang po mga kaibigan yung ma-share ko sa inyo tungkol po sa pagtatanim ng ampalaya. This is Kuya Dudes and don't forget to subscribe our channel. Shalom.